Ngayon ay itutuloy na natin ang ating pag-aaral. Nasa chapter 3 pa rin tayo, verses 18 to 21. The next week ang lesson 5. So ang ating lesson 4 is Christ at home, living out the gospel in our relationships. Mga kapatid ko, gusto kong maunawaan natin na ang Diyos ang siyang nag-ordain at nag-establish ng family ayon sa kanyang purpose. So ibig sabihin, bilang mga Kristiyano, ang ating standard ay yung standard na inilagay ng Diyos sa family. Kung ano ang role ng bawat isa sa loob ng pamilya. Madalas kasi ganito, ang focus ng bawat miyembro ng pamilya nakafocus sa kanilang karapatan. Pero kung titignan natin ngayon, ang sinasabi ng salita ng Diyos, itinuturo ng verses 18 to 21 ang duties ng bawat miyembro ng pamilya. So gusto kong maintindihan natin na ang standard na susundin natin ay kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi ang standard ng mundo, hindi ang principles ng mundo, kundi ang prinsipyo ng salita ng Panginoon. So dahil si Lord ang nag-ordain at nag-establish ng family, dapat makita ito sa lahat ng mga Kristiyano. Ang nais ng Panginoon, makita siya mismo sa tahanan dahil siya ang bumuo nito. Dahil yun naman talaga ang sinabi ng kanyang salita in the book of Malachi, na ang heart ng Panginoon sa pagpasok sa relationship, sa pag-aasawa, kailangan godly. Dahil ang purpose ng godly na mag-asawa ay ang godly children. So ibig sabihin, makita, ma-honor, maitaas ang Diyos sa bawat pamilya. Kung ang ating mga mahal sa buhay ay hindi pa Kristiyano, then kailangan hindi lamang pakinggan natin, kundi kailangan gawin natin yung nararapat kung ano yung role natin sa family. So handa na po ba kayo? So ngayon ang ating pag-aaralan. So what makes a Christ-centered home? Paano mo malalaman na Christ-centered ang isang tahanan? So dito ngayon sa verses 18, 19, 20, and 21, sinabi ni Apostle Paul ang bawat role or duty ng bawat miyembro ng pamilya. Inuna niya rito ay walang iba kundi ang mga asawang babae. Itaas ang kamay, lahat ng mga asawang babae. Mga wives, lahat ng mga wives. Okay. So number 1, submission that honors Christ. Ang mundo, ang kanilang pagpapasakop ay hanggang lamang sa kanilang asawang lalaki. Pero ang submission na ito, titignan natin ano ang motivation, ano ang prinsipyo na itinuturo ng salita ng Diyos. Tignan natin ang sinabi ng kanyang salita in Colossians chapter 3, verse 18. So ang kausap dyan ay walang iba kundi ang mga Kristiyanong asawang babae. Kaya ang sinabi rito, wives, submit yourselves to your husbands. Hindi iyan isang opinyon, yan ay isang command sa lahat ng mga Kristiyanong asawang babae. Una na tinukoy ni Apostle Paul diyan ay ang submission. Ang submission na tinutukoy ni Apostle Paul rito ay hindi isang sapilitan. Ito ay isang voluntary. At ang pagpapasakop, nung sinabi ni Apostle Paul ang salitang submit, una sa lahat na kanyang tinutukoy ay ang willingness na dapat ang wife ay willing na magpasakop sa kanyang husband. Ibig sabihin, hindi ito sapilitan. Hindi dahil sa takot niya, hindi dahil sa galit, kundi dahil iyon ang nararapat. Pero hindi doon nag-e-end kapag sinabing submit,
Hindi lang basta't willing ka, kundi ang itinuturo ng salita ng Panginoon kapag sinabing submission, hindi hanggang willingness, kundi dapat respectful ang wife sa kanyang husband. Kahit alam mong malakas humilik yan, wag na wag mawala ang respeto ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Kahit mas matalino ka academically sa iyong husband, wag na wag mawawala ang iyong respeto sa iyong husband. Maaring ang wife ay nagtatrabaho at maaring sasabihin mo na mas mataas ang iyong sweldo kaysa iyong husband. Tandaan mo, hindi magbabago ang principle na ito. Ang command na ito ay para sa mga wives. Dapat respectful kayo sa inyong mga asawang lalaki. Say amen. Tignan natin ang sinabi ng kanyang salita in 1 Peter chapter 3 verse 1, kasi maaring tatanungin ng mga kababaihan, paano naman po kapag unbeliever ang aking husband? Magpapasakop pa rin ba ako? Tandaan ninyo, hindi nababago ang principle na yan. Ang iyong husband ay believer man or unbeliever yan, hindi mababago. The same pa rin. Dapat pa rin na ang babae ay matutong magpasakop sa kanyang asawang lalaki. Ganito ang sinabi ng unang Pedro, chapter 3, verse 1 and 2. Kayong mga babae, so ang kausap niya dyan na mga babae, yung mga may asawang babae. Magpasakop kayo sa asawa ninyo, upang kung ang asawa ninyo'y hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, maaring madala nyo sila sa Panginoon sa pamagitan ng mabuti ninyong pag-uugali kahit na hindi kayo magsalita. Anong ibig sabihin rito? Hindi na ba mag-share ng salita ng Diyos ang mga asawang babae? Hindi yun ang pinopoint out ni Apostle Peter. Ang sinabi niya rito, upang kung ang asawa ninyo'y hindi pa naniniwala. Ibig sabihin, maaring nag-share na ang wife sa kanyang husband pero hindi pa tinatanggap ng husband yung pag-share ng wife. Maaring hindi pa siya kumbinsido. Maaring ayaw pa niyang makinig directly sa kanyang wife. Ayaw niyang pakinggan ang pagpipreach ng kanyang wife or yung pag-share ng gospel. Pero anong sinasabi ni Apostle Paul rito? Kahit ayaw pakinggan ng husband verbally ang word of God, maaari siyang makarinig ng salita ng Diyos sa pamagitan ng life testimony ng wife. Bakit? Dahil ang sinabi niyang, maaring madala niyo sila sa Panginoon sa pamagitan ng mabuti ninyong pag-uugali kahit na hindi kayo magsalita. Tignan ninyo ang sabi sa verse 2, sapagkat nakikita nilang may takot kayo sa Diyos at malinis ang pamumuhay ninyo. So ibig sabihin, ang isang Kristiyanong babae, hindi lamang siya hanggang salita, kundi makita sa buhay niya ang salita ni Jesucristo. Kaya nga tignan natin rito, ituloy natin ulit. Balikan natin ang verse 18 ng Colossians chapter 3. Ang sabi niya rito, wives, submit yourselves to your husbands as is fitting in the Lord. Dahil ito ang nararapat. So sa mga babae, ang inyong pagpapasakop ay dahil ito ang nararapat, dahil ito yung standard ni Jesus Christ. Yun ang itinuturo ng kanyang salita. So, hindi ito blind obedience, hindi ito yung, basta susunod na ako, kahit mali, hindi. Babalik tayo ulit sa statement niya, as is fitting in the Lord. Ang standard, dahil ito ay nararapat, ang standard ay walang iba kundi si Jesus Christ at ang kanyang mga salita. Kaya napakahalaga ng pagpapasakop ng isang babae sa kanyang asawang lalaki. Kaya ano ang dapat gawin ng asawang babae? Submit with Christ-centered attitude. Sinabi ko sa inyo kanina kung ano ang salitang submit. Voluntary yan. Respectful yan.
So, hindi mawawala ang respeto. Pag sinabing respectful, mga wives, gusto ko kayong paalalahanan. Hindi perfect ang inyong husband. Wag na wag nyo silang ibibilad sa kahihiyan. Wag nyong ikukwento ang mga pagkakamali ng inyong husband sa inyong mga kaibigan o kung sino-sino paman. Hindi dapat mawala ang inyong respeto sa kanila. Hindi kung kani-kanino ikukwento nyo lahat ng kanyang mga pinaggagawa. Babalik ulit tayo sa sinabi ng Bible. Maaakay ninyo sila sa pamagitan ng inyong mabubuting pag-uugali. Kaya, ang submission ay Christ-centered attitude. So, ibig sabihin, ito ay purposeful. Ano ang purpose niyan? Babalik ulit tayo. Yung sinabi ng Bible, as is fitting in the Lord. So, ang purpose mo ay una, mawin ang iyong husband kung unbeliever. Pangalawa, ito'y pagsuporta mo sa kanya dahil siya ang leader sa family. Pangatlo, at ito ang pinakahigit sa lahat, to honor Christ. Kaya nga Christ-centered. Na-honor ang ating Panginoong Jesus. So maliwanag diyan na anuman ang kalalagayan ng husband spiritually, hindi magbabago ang principle na ito ng pagpapasakop ng wives sa husbands. So papaano natin yan ipapractice? Ganito, sa pamamagitan ng respeto sa pakikipag-usap sa husband. Sa paparaan ng respeto sa communication. Kapag nagsasalita ang husband, marunong dapat makinig ang wife. Patapusin niya ang kanyang husband sa pagsasalita. Hindi yung, alam ko na yan. No. Patapusin mo. Yun ay pagpapakita ng respect. Tumugon ka ng mayroong respeto. Makinig ka actively. Maging sa kabila na mayroon kayong disagreement. Mahalaga na pakinggan mo ang iyong husband. Kasi yun ay pagpapakita na ikaw ay supportive na wife. Kasi usapan dyan, pamilya. Kung gustong ma-establish ang family, wag na wag mawawala ang submission ng wife sa husband. Kasi usapan rito, papaano ipakita ang attitude ng ating Panginoong Hesus. Kasi tandaan ninyo, kung babasahin natin ang Book of Colossians, hindi nauna sa behavior, nauna sa ating katatayuan, sa ating identity. So ano ang ating identity bilang mananampalataya? Meron na tayong new life. Nasa atin si Christ. So pagkatapos ng identity, sumusunod ang behavior. Dapat makita si Christ. So ngayon, itinuturo ng salita ng Diyos na ang mga wives, makita dapat si Christ. Ma-honor dapat si Christ. Amen po ba? Sa papaano paraan? Sa pamagitan ng pagpapasakop. Pangalawa, love with gentle leadership. Sino ang kausap rito ngayon? Walang iba kundi ang mga husbands sa loob mismo ng church. Ibig sabihin, ito yung mga Kristiyanong mga lalaking may asawa. Colossians chapter 3, verse 19. Ang sabi roon, husbands. So in-address ito sa mga husbands sa local church. Sino ngayon ang mga husbands? Pagkitaas ang kamay, lahat ng mga lalaking may asawa. Parang hindi ata proud yung mga lalaki. Ayun. Yung keyword kanina sa mga wives ay ano? Submit. Ngayon naman, ang keyword sa verse 19 para sa mga husbands is love. Ang sabi rito, love your wives and do not be harsh with them. Ano ang love na tinukoy ni Apostle Paul diyan? Agape. So nung sinabi ni Apostle Paul ang salitang agape, una sa lahat,
Ang ibig sabihin ni Apostle Paul, ang pag-ibig na ito ay selfless. Hindi ka makasarili. So, ibig sabihin, ang pagdedesisyon ng husband ay hindi pansarili, kundi para sa buong family. Para sa ikabubuti at ikakaayos ng buong pamilya. Ganito kasi ang pag-aasawa. Kapag nagdesisyon ang lalaki na mag-asawa, mayroong isang bagay na iiwan niya. Meron siyang i-divorce. Ang kanyang pagiging binata. Ibig sabihin, hindi na siya mamumuhay na katulad ng isang binata. Dahil siya ay bubuo ng isang pamilya. Siya ang leader. At ang leadership na itinuturo ng Bible ay hindi authoritarian, hindi controlling, hindi manipulation, kundi servant leadership. Bakit? Ang halimbawa rito ay ang leadership ni Christ. Papaano minahal ni Hesus Kristo ang church? Si Jesus Christ ay selfless. Kaya nga ang pag-ibig ni Hesus Kristo, unang-unang ipinapakita, hindi makasarili. Selfless, unchanging, sacrificial, unconditional ang love ni Hesus Kristo. Nandoon ang matinding pagsasakripisyo niya. Ganon magmahal si Hesus Kristo sa church. Ibinigay niya ang kanyang buong buhay sa lahat, sa church mismo. Isinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa church dahil sa kanyang pagmamahal. So ngayon, nung sinabi mismo ni Apostle Paul, ang mga katagang ito, husbands, love. The same word, exact word sa John 3:16 na for God so love. So ang pagmamahal ng husband sa kanyang wife ay unconditional, selfless, sacrificial, unchanging. Hindi ito nakabase sa nararamdaman. Ito ay isang commitment na gagawin niya sa kanyang wife. So, hindi siya authoritarian. Ito ay pagpapakita ng servant leadership. So, kapag sinabi na ngayon na husbands, love your wives, ang duty ng husband ay arugain niya ang kanyang asawa. Ang sabi ng Bible, ang babae ay galing sa tadyang ng lalaki. Hindi galing sa tadyak. Sabihin mo sa katabi mo, tadyang. So, ang husband, siya ang unang magpoprotect sa kanyang wife. Poprotektahan ng husband ang kanyang wife sa mga taong nananakit sa kanya. Nananakit sa kanyang damdamin, sa mga naninira sa kanya. Ang number one na magpoprotect ay ang husband. Kaya napakalaki ng responsibilidad ng husband. Hindi lang siya basta't mag-aaruga, kundi siya ay magpoprotect. Siya ang magno-nurture sa kanyang wife. So ang part ng mga lalaki na may asawa, kailangan talaga maprotektahan ang mga babae. Dahil sila yung mga weaker vessel. So kapag sinabi na natin na ang lalaki magpoprotect, mag-aaruga, mag-aalaga, ang kanyang modelo ay walang iba kundi si Kristo. Siya ay mapagpasensya. Nandoon ang pagiging maawain. At naroon ang kanyang pag-aalaga. So ang pagmamahal ng lalaki ay intentional and practical. So hindi sapat yung salitang I love you, kundi dapat nakikita, hindi lamang hanggang salita. Mahalaga na i-affirm natin ang ating mga asawa, ang ating pagmamahal sa kanila everyday. Mahalaga ang affirmation. At makita sa mga practical na bagay, maging sa mga maliliit na bagay. Yun ay expression ng ating love sa kanila. Kasi ang sabi ng Bible, do not be harsh with them. Huwag maging malupit ang mga lalaki sa kanilang mga asawang babae, hindi sila sinasaktan.
Hindi lamang sa physical ang usapan, kundi maging sa emotional. Kaya hindi dapat magsalita ang lalaki ng mga masasakit sa kanyang wife. Sabi ko nga sa inyo, poprotektahan nyo maging ang kanilang damdamin. Huwag nyo silang ikukumpara sa ibang babae. Hindi mo sasabing, hindi ka katulad ni ganito, hindi ka katulad ng asawa ni kumpare. Ay, hindi pwede yun. Siya dapat ang apple of your eyes. Amen? Kinalulugdan ng iyong paningin. Siya ang pinakamaganda sa iyong paningin. Kaya nga, yun ang command eh. At sabi roon, do not be harsh. So, ine-emphasize na ang love dyan ay gentle, considerate, and patient. Yun ang love na tinutukoy ng salita ng Panginoon. Servant-hearted ito. So, ang leadership ng lalaki, ang kanyang role, i-build up ang kanyang wife. Hindi niya i-dominate or i-belittle or mamaliitin ang kanyang wife. So, ano ba kasi ang focus niyan? Para i-honor si Christ. Para ma-please ang Panginoon. Kasi yun ang nararapat. Dahil ang halimbawa natin ay walang iba kundi si Hesus Kristo. So, ano ang dapat gawin ng mga husbands? Love with gentle leadership. So, ang panawagan sa lahat ng mga husbands ay nakikita ang pag-ibig ni Hesus Kristo. Usapan diyan gentle leadership. Hindi katulad ng mundo, authoritarian. Hindi katulad ng mundo, controlling. Hindi katulad ng mundo, ipinagpipilitan ang kanilang karapatan. Kaya nga kung papansinin ninyo, sa verses 18 to 21, hindi nakafocus sa karapatan, nakafocus sa duties ng bawat member ng family. Kasi ipinapakita ni Apostle Paul, ito ang disenyo ng Diyos. Dahil siya ang nag-ordain, dahil siya ang nag-establish ng family. So dapat makita mismo si Jesus Christ at ang standard natin ay si Jesus Christ. Ang kanyang binuo, ang kanyang in-establish na family, ang kanyang in-ordain na family, dapat makita mismo si Jesus Christ. At ngayon, nung sinabi ko mismong love with gentle leadership, makikita talaga diyan kung anong uri ng pagmamahal ito. Sinabi ko nga sa inyo, ito ay selfless, ito ay sacrificial, ito ay unconditional, ito ay unchanging. Napakalaki ng responsibilidad ng mga lalaki. Kailangan ma-build up ang kanilang wife. Hindi yung i-assert yung kanilang authority sa kanilang wife, kundi dahil sa kanilang servant leadership. Anong ibig sabihin? Pag sinabing servant leadership, nandoon ang pagsiserve sa kanyang wife. Na mismo ang lalaki, una sa lahat, babalik tayo kung ano ang itinuturo ng salita ng Diyos pagdating sa mga husbands. Ang husbands ang siyang nagpo-provide sa need ng family. Anong ibig kong sabihin? Una na ipoprovide niya ay ang spiritual needs. Ang mga husbands, dahil ang kanilang halimbawa or ang ating halimbawa ay ang ating Panginoong Hesus, una sa lahat makita si Christ sa atin. Ang ating devotion kay Christ. Ang ating halimbawa pagdating sa ating commitment sa kanyang salita. Commitment sa gawain ng Panginoon. Dahil una sa lahat, ang mga husbands, ang mga Kristiyanong husbands, sila ay mga prophet sa kanilang family. Anong ibig kong sabihin? Sila ang magpo-prophesy ng word sa kanilang family. Sila mismo ang magpipreach sa kanilang family. Kaya dapat alam ng husband ang salita ng Diyos. Hindi lamang sila ang propeta sa kanilang family, sila ang priest sa kanilang family. Ano ang aking point? Sila ang namamagitan. Lagi nilang ipinapanalangin every day ang kanilang family. Ipinagpe-pray ang kanilang wife at ang kanilang mga anak. So committed dapat ang husband na ipag-pray every day ang kanyang family. Hindi dapat magbintis yan.
Kahit pagod, galing trabaho. Anyway, bago dapat pumasok sa trabaho, ipinapanalangin na ng husband ang kanyang wife. At kung meron silang mga anak, ipanalangin ang kanilang mga anak. Hindi ka lang prophet, hindi ka lang priest sa iyong family, kundi ikaw rin ay teacher. Ikaw ang tagapagturo ng salita ng Diyos. Kaya nga, yun ang sinasabi ko, usapan rito sa usapang pamilya. So, dapat ang una talagang lumalago, makikita dyan, ang paglagong spiritual ng husband. Yan ang una na ipoprovide ng husband sa kanyang asawa. Poprovide niya rin ang pangangailangan ng kanyang wife emotionally. Kaya nga sinabi kong mahalaga na protektahan ang emotion ng babae. Hindi siya sasaktan, hindi siya i-degrade. Then, sa material, sa physical na pangangailangan, isusupply ng lalaki. At dahil siya ay leader, ang kanyang pag-guide ay nandoon ng gentleness. Ang kanyang pag-lead ay siya ay encourager, nandoon ang patience, nandoon ang kanyang pag-unawa, uunawain niya ang kanyang wife, hindi harsh commands. Kasi ang focus ay si Christ, ma-honor si Christ. Number 3, obedience that pleases God. Kanina, sa verse 18, ang wives. Verse 19, ang husbands. Ngayon naman, ang mga anak. Ang mga anak na tinutukoy rito, yung mga anak na nasa poder ng kanilang mga magulang. Yung wala pang pamilya. Yung nakatira pa kayo sa bahay ng inyong mga magulang. Ilan rito mga anak na nakatira pa sa kanilang mga magulang? Pakitaas ang kamay. Lahat ng mga anak. Ito naman ang inyong duty. Verse 20, children. So maliwanag dyan, kausap yung mga nasa church na mga anak. Ang mga anak na Kristiyano. Kanina, ang keyword sa mga wives, ano ang keyword sa mga wives? Submit. Ano ang keyword sa mga husbands? Love. Ano naman ang keyword ngayon sa mga children? Obey. Ang sabi rito, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Anong ibig sabihin rito ng obey? Unang sangkap ng obedience is listening. Makinig. Na kapag mayroong sinasabi si tatay o si nanay, kailangang pakinggan ng anak ang sinasabi ng kanyang mga magulang. Ganito yon sa practical na bagay. Busy ka mag-cellphone. Ngayon, pag nagsalita ang iyong mga magulang, ibaba mo ang iyong cellphone, pakinggan mo ang sinasabi ng iyong mga magulang. Say amen, mga anak. Ang hina ng amen. Ang dami-daming mga anak dito. Pero hindi doon nag-e-end. Pag sinabing obey, hindi lamang listening, kundi submission. Kasi possible na nakinig ka, pero hindi ka nagpapasakop. Anong ibig sabihin? Ayaw mong sumunod. Narinig mo lang. Pero ayaw mong sumunod. Ang pagsunod dito, hindi sa pilitan. Ang pagsunod dito, babalik ulit tayo, dahil ito ang nakalulugod sa ating Panginoon. So mahalaga ang mga anak ay mag-comply sa kanilang mga magulang. Ang obedience na ito ay hindi lamang napiplease ang mga magulang, ang ultimate goal talaga diyan ay ang ma-please mismo ang Diyos. Ngayon, ganito. Kapag sinabi na nating obedience, willing and respectful. Yun ang obedience. Kasi possible na nakinig ka, possible na sumunod ka, pero walang respeto sa mga magulang. Sa papaanong paraan? Kapag nautusan, sumunod, may pagdadabog, may galit, may inis, hindi na siya respectful. Mga anak ko, wag na wag mawawala ang inyong respect sa inyong mga magulang. Yes, hindi sila perfect. At wala naman kayo makikitang perfectong mga magulang. Ang sinabi ng salita ng Diyos, obey. So mahalaga ang respeto sa mga magulang. Hindi pwedeng sigawan ang mga magulang. Hindi pwedeng magdabog sa mga magulang.
Kahit marami kayong nakitang pagkakamali ng inyong mga magulang, wag mawawala ang inyong respeto sa inyong mga magulang. Kahit sabihin nyo sa akin, mas mataas ang aking pinag-aralan sa aking mga magulang, tandaan mo, hindi yan nakabase sa pinag-aralan. Nakabase yan sa iyong identity kay Christ. Kaya nga sinabi ko sa inyo, ang pagkakasunod-sunod mismo ng Colossians, nauna ang ating identity kay Christ bago ang behavior. Hindi inuna ang behavior, inuna ang ating identity. Dahil hindi naman talaga natin kayang ayusin ang ating sarili, mayroong umayos sa atin. Nagkaroon ng transformation ang buhay natin nung tayo ay nakipag-isa kay Kristo. So ngayon, ang Lord na ang nag-produce ng lahat ng ito ng kailangan ng mga anak. Ang kailangan lamang ay isabuhay ang mga ito. So, ang pagsunod ng anak, mayroong respeto. Hindi pagalit, hindi padabog. Kasama dyan ang iyong actions. Kasama dyan ang iyong attitudes. Kasama dyan ang iyong speech. Lahat yan. Dahil ang sabi ng Bible, in everything. Sa lahat ng bagay yan. Hindi lamang sa school, hindi lamang pag sinabing mag-aral kang maigi anak, hindi lamang hanggang school, maging sa gawaing bahay, sa loob ng bahay. Hindi lang yung sa church ka masipag, tapos sa bahay hindi ka mautusan. Kapag sinabi nating obey, kung ano yung sinasabi ng mga magulang, as long as na hindi naman bumabangga sa salita ng Diyos, yung kanilang sinasabi na, mga anak, mag-aral kayo maigi, wag muna kayo magjowa. Hindi masama yung turo na yon. Tama yung turo na yon. Hindi dapat i-disobey yung teaching na yon. Kaya mga anak, pag sinabi ng mga magulang ninyo, mga anak, wag muna kayong makipagjowa, wag kayong papasok sa romantic relationship. Then mag-focus kayo kung anong dapat i-focus, kung ano yung dapat gawin. Ba't yung mga kaklase ko, meron na silang jowa, ako, wala pa, dapat meron. Hindi. Tandaan ninyo, sino pa nagbibigay ng baon, tapos pang date, yung baon. No. Yun ay intended sa inyong pag-aaral, hindi sa pang-date. Alam ko nasasaktan kayo, pero kailangan nyo marinig ito. Kasi tayo yung mga Kristiyano, dapat makita si Christ sa atin. Kasi ang sabi ng Bible, in everything. Nasa poder ka ng iyong magulang, marunong ka magpasakop sa iyong magulang, marunong kang sumunod sa iyong mga magulang, at hindi dapat mawalan yung respeto sa iyong mga magulang. Dahil papaano, halimbawa, kung sila yung mga unbelievers, papaano sila manampalataya kay Kristo? Kung ang pagsunod mo lang ay sa ilang bagay, hindi sa lahat ng bagay. Hindi ito blind obedience. Ngayon, maaaring sasabihin nyo, hanggang saan lamang yung pagsunod namin? Pag sinabi na nila na wag na kayong umattend ng church, babalik ulit tayo, ang sabi ng Bible, for this pleases the Lord. So, ibig sabihin ng standard si Lord. Ang kalooban ng Panginoon, syempre, hindi tayo mawawala sa gawain ng Panginoon. Tama ba ako? Pero so pag sinabing, huwag ka nang dumalo sa gawain ng Panginoon, hindi po pwede yun. Kasi, hindi na siya pleasing sa Panginoon. Lagi at lagi, ang standard dyan, tandaan ninyo, kung bakit natin ginagawa ang pagsunod, hindi ito blind obedience, dahil, napansin ninyo, ginamit roon ang phrase na, for this pleases the Lord. So kung ano nakalulugod sa Panginoon. Kaya napakahalaga ng pagsunod ng mga anak dahil in everything, all areas sa family life, hindi dapat tayo maging selective. Kasi ang ating motivation ay walang iba kundi i-please ang ating Panginoon. Amen po ba? So mga anak, ano ang itinuturo ng salita ng Panginoon na dapat ninyong gawin? Obey parents to honor God. I-honor ang Panginoon. Babalik ulit tayo kung anong obedience. Nakikinig, nandun ang respeto, and following parental guidance, willingly. So, ang magseset ng rules ay ang mga magulang, hindi ang mga anak. Ganito yun. Pag sinabi ng magulang, anak, ang pagsa-cellphone nyo hanggang 10 p.m. lang, then sa 10 p.m. na yan, isusurrender ninyo ang inyong cellphone sa amin, then susunod ka willingly.
Hindi ko magsaset ng rules. Ay, hindi. Gusto ko hanggang 1 a.m. No. Usapang obedience, usapang submission, usapang respeto. So, hindi ikaw ang masusunod. Dahil ang mga magulang mo, especially ang father, ang leader. Ang sumusuporta ay ang wife sa kanyang husband. So, kapag sinabi ng mga magulang, anak, ikaw naka-schedule maghugas ng pinggan, sunod ka, maghugas ng pinggan. Sa pamagitan ng pag-aayos natin ng higaan, sa pamagitan ng pagwawalis, na-honor si Christ. Yun ang pleasing sa Panginoon. So sa lahat ng bagay, kahit sa pagwawalis ko, na-honor si Christ. Pero kung ako nagwawalis, ang mukha ko hindi maipinta, hindi na-honor si Christ. Kasi ang akala natin, basta nagwalis na-honor na si Christ. Hindi. Kaya nga sinabi ko sa inyo, hindi lang sa action, pati sa attitude. Pati rin sa pagsasalita. Hindi sasabihin mo, ako walis ng walis, yung kuya ko hindi naman tulog lang ng tulog. Hindi ganon. Hindi napiplease si Lord. Pag naghugas ng pinggan, syempre, nakangiti, hindi nakangiwi. Hindi binabagsak ang mga baso, ang kutsara, at nakikita niya ang lahat ng uurungan. Baka yung palayo, kaldero, kunyaring hindi mo nakita. Na-honor ba ang Diyos? Hindi. Kasi ang akala lang natin, ang pag-honor sa Panginoon, yung nandito ka lang sa loob ng church. Hindi. Itinuturo ng salita ng Diyos na hindi lamang dito sa loob ng 4 walls na ito, kundi maging sa ating family. Kasi, ito ang isa sa mga mission natin, ang ating family, lalo na kung hindi pa nakakakilala kay Christ. Ngayon, kung nakakakilala naman lahat sa Panginoon, then mas napakaganda, mas mag-grow tayo sa Panginoon, at mas maayos ang pamilya kapag ginagawa natin ang duty natin kaysa nakafocus tayo sa ating mga rights. Pang-apat, encouragement that builds up. Ang kausap rito ay ang tatay. Kanina, ang asawang babae, then sumunod ang asawang lalaki, then sumunod ang mga anak, then ngayon ang tatay, suportado naman ng kanyang asawa. Ito usapan naman sa pangangalaga sa kanilang mga anak. Kasi possible naman ang mag-asawa, wala pang mga anak. So ito naman usapan yung mga may anak na. Tignan natin sa verse 21. Fathers. So in-address ito sa mga tatay na naroon naman ang suportan ng wife. Do not embitter your children. Minsan, naisip nating, mga anak, kahit parang dragon ako, mahal ko kayo. Pero mga kapatid, ang mga anak, sa mga kapwa ko mga magulang, ang mga anak hindi sinisigawan, hindi binubulyawan. Usapang Kristiyano, usapang standard ng ating Panginoong Hesus ito. Ang sabi ng Bible, do not embitter your children. Yung salitang do not embitter, hindi dapat natin i-provoke ang ating mga anak na huwag sana silang ma-frustrate. Na ibig sabihin, hindi dapat tayo maging harsh sa ating pagsasalita sa ating mga anak. Totoo ang sabi ng Bible in Proverbs na ang mga anak ay pilyo. Hindi nangangahulugan, nahahayaan natin sila maging pilyo, nandun ang pagdidisiplina natin sa kanila. Pero ang way ng discipline na itinuturo ng salita ng Diyos, hindi dapat sila ma-embitter, hindi dapat makrush ang kanilang spirit, hindi dapat maging harsh ang salita nating mga magulang sa ating mga anak. Pag sinabi ng salita ng Panginoon, do not embitter, hindi dapat maging unfair ang ating treatment sa kanila. Ibig sabihin, walang favoritism. Kung 2, 3, 4, 20 ang iyong anak, wala dapat na favoritism. Ang reason kung bakit maraming rebellious na mga anak at mga broken na mga anak at sa iba na nila hinahanap ang kaligayahan at sa barkada na nila hinahanap dahil nakikita nilang unfair ang treatment ng kanilang mga magulang. Ngayon, mga anak, maaring kung naranasan ninyo yun, hindi ko sinasabing dapat maging rebellious kayo mga anak. Kayo mga Kristiyano na, dapat matuto pa rin kayo magpasakop sa inyong mga magulang at marunong sumunod sa inyong mga magulang dahil ito nakalulugod kay Kristo.
Pero ito naman ay paalala ko sa mga kapwa ko mga magulang, hindi dapat maging unfair ang treatment natin sa ating mga anak. Pantay-pantay dapat ang ating mga anak. Hindi dapat natin ikumpara ang ating mga anak. Magkakaiba sila. Unique ang bawat mga anak natin. Ang talino nila, magkakaiba sila ng strength. Iba ang strength ng panganay, iba ang strength ng pangalawa, iba ang strength ng bunso. Unique ang bawat isa. Ang boring naman kung para-pareha sa lahat sila. Dapat maunawaan natin ang pagkakaiba-iba ng bawat anak natin. So hindi dapat sabihin na hindi katulad ng kuya mo, hindi katulad ng ading mo. Huwag maging unfair. Maging sa pagbibigay ng baon, huwag sana maging unfair. Minsan nakakaramdam ang mga anak na bakit pag si kuya agad binibigay, bakit pag sa akin, anak, pagpasensyahan mo na, wala pang pera ngayon. Pero bakit pag iba, meron? Nakakrush ang spirit ng mga anak. Kaya maraming rebellious na mga anak. Ipakita natin ang pagmamahal sa kanila. Kaya nga ang command sa mga magulang, do not embitter your children. Anong ibig sabihin pag sinabi pang do not embitter? Hindi dapat controlling especially ang tatay, hindi dapat siya, wala dapat yung excessive control. Ang pinakamahalaga dyan, impluensyahan natin ang ating mga anak. Yun yung leadership. Ang pag-impluensya sa kanila. Kaya tingnan nyo yung mga nasa labas. Di ba laging sinasabi natin, anak, huwag kang magpa-impluensya sa iba. Hindi naman natin sinabing, anak, huwag kang magpa-control sa kanila. Kundi ang lagi nating statement, huwag kang magpa-impluensya dahil ibang usapan sa impluensya. Kaya ganun din dapat tayo. Gamitin natin ang godly influence. So napakahalaga ng godly influence ng parents. Tingnan ninyo, pag na-embiter ang bata, ano ang magiging consequence? Ang sabi niya, or they will become discouraged. Madidiskaril ang bata. Mawawala na yung motivation ng bata. Motivation na magpatuloy kasi nandun ang bitterness. Kailangan hindi ma-discourage ang mga bata. Kung mag-correct tayo, gently, mahalaga mag-effort din tayo sa pag-encourage natin sa kanila. Yun nga sinabi ko sa inyo, avoid favoritism and unfair criticism. Ang words at action dapat natin nakakapag-uplift sa mga bata. Hindi yung nafa-frustrate sila, hindi yung nade-depress sila. Na dapat ang family ay maging safe place sa mga bata. Hindi yung ang family pa ang naging daan para ma-frustrate, ma-depress, ma-broken ang bata. Dapat ang family ay safe zone, safe place sa kanila, ang pamilya. Kaya anong dapat natin gawin, mga magulang? Encourage children with loving guidance. Ang salitang encouragement, ibig sabihin niyan, uplifting, supporting. Igina-guide natin ang ating mga anak kaysa i-provoke natin sila, kaysa i-criticize natin harshly, or maging being controlling. Dapat tayo ay maging encourager. Makita sa atin ang godly character. Sa papaanong paraan, ganito yan. Kung tayo ay mag-criticize sa ating mga anak, dapat constructive. May dalawang uri ng criticism. Constructive criticism and destructive criticism. Kapag mag-feedback tayo, ang feedback dapat natin constructive, hindi destructive. Nakukuha po ninyo? So pag sinabi natin constructive ito, without anger, without harshness, hindi tayo dapat maging harsh sa ating mga anak. Dapat i-celebrate natin ang effort at progress ng mga bata, hindi lang yung result, kasi mostly sa result lang tayo nagse-celebrate, kundi dapat maging sa mga effort, yung mga maliliit na hakbang. Yung maganda yung comparison na ganito anak, dati medyo ganito ka, ngayon nakikita ko ngayon ang matinding pagbabago mo. Anak, nakikita ko yung changes. I-celebrate yung mga maliliit na pagbabago, yung mga maliliit na progress. Maging doon sa kanyang pag-aaral. Binigay niya naman yung kanyang best, pero talagang palakol pa rin. Pero kung ano yung nakayanan niya talaga, binigay niya yung kanyang best. Dahil maaring mahirap para sa kanya yung ganung subject.
at sa kanyang kapatid, madali lang sa kanya yung ganong subject, hindi mo dapat ikukumpara. Ang mahalaga, nakikita mo yung progress ng iyong anak, ginagawa niya naman, nag-e-effort naman talaga siya. Then, sabihin mo, anak, tuloy-tuloy ka lang. Mahalaga, binibigay mo ang best mo. Kahit hindi ikaw yung first honor, ang mahalaga diyan, ginawa mo yung best mo, anak. Masaya ako para sa iyo. Di ba ganun? Bakit minsan hindi tayo nagiging masaya? Kasi nakita natin yung kapitbahay natin. Dahil nakita natin meron nakapost sa FB, high honors, di ba? Tapos yung anak mo, nakita mo ang daming palakol. Nagagalit na tayo, nagiging harsh na tayo sa ating mga anak. Tandaan natin, babalik ulit tayo ang pagmamahal natin, hindi naman nakabase sa kanilang performance. Amen? Mahal natin sila dahil, noon pa man, dahil minahal na natin sila, pinili natin silang mahalin eh. Wala pa naman silang pinerform noon. Pero minsan kasi dahil sa competition, gusto natin makipag-compete, dahil sa nakikita natin sa mga kumare, kumpare, sa mga kapitbahay, sa mga kabatchmate natin, yung mga anak nila, ganun yung nakuha nilang grade, ganun yung kanilang natapos. Parang nafa-frustrate tayo dahil bakit yung anak ko hindi ganito. Magpasalamat tayo. Alam ninyo, blessing ang mga anak sa mga magulang. Lagi at lagi niyong tatandaan yan. Blessing ang mga anak sa atin na mga magulang. Kahit nasasaktan nila tayo, titignan natin ang right perspective. Merong purpose ang Lord. Bakit ipinagkatiwala niya sa atin ang ating mga anak? Kaya nga kung sinasabi sa Panginoon, Lord, kung mayroon lang pagpipili ng mga anak, pipiliin ko pa rin ang mga anak ko. Kasi para sa akin, yun ang binigay sa akin ng Lord. Hindi yung tinitignan ko ang ibang mga anak na, sana ganun ang aking anak. No. Masaya ako dahil silang binigay ng Panginoon sa akin. Sobrang saya ko. Ito nakita ko, isang napakalaking blessing ang bigyan ka ng Diyos ng mga anak. Huwag natin kalilimutan yan, mga magulang. Huwag natin ikukumpara ang ating mga anak sa iba. At kung i-correct man natin sila, dapat balance. Balance ang correction natin. Pag mag-correct tayo, hindi dapat mawawala ang affirmation. Hindi dapat mawawala ang patience. At hindi mawawala ang gentleness. Huwag na natin gayahin, lalo na sa mga nanay. Huwag na ninyong gayahin yung sinasabi ng mundo na, dragon ako, anak. Diba? Kasi ganun ang sinasabi ng, madalas kong nakikita yun sa post, ang nanay ko, mahal na mahal ako kahit dragon yan. Hindi dapat ganun. Hindi siya magandang halimbawa. Pag ganitong subject, ang tahimik, no? Pero para sa atin kasi ito, tama ba ako? Hindi lang para sa inyo, kundi para sa akin. Para sa atin lahat ito, kasi tayo'y mga Kristiyano. Ang goal kasi nito, una sa lahat, ang Panginoong Hesus ang siyang ma-honor. Kasi nga, ang plano ng Diyos ay godly na pamilya. So, sa pamagitan ng buhay natin, magiging mabuting halimbawa, hindi lang ang bawat individual, kundi bawat pamilya ay magiging mabuting halimbawa para marami pang makakilala mismo sa ating Panginoong Jesus. So, kung gagawin ng bawat miyembro ng pamilya, ang Colossians chapter 3 verse 18 to 21, then maayos, matatag, matagumpay ang pamilya.